First, get the measurement of the beaker. Make sure you got it right. Create a marking so you know where exactly your measurement is. Step 1. Pour the water into the beaker. Step 2. Put the vinegar into the beaker. Step 3. Put the soy sauce into the beaker. Step 4. Put the cooking oil into the beaker. Step 5. Put the gasoline into the beaker. Step 6. Put the motor oil into the beaker. Step 7. Repeat the process until you reach to the last of your Asign trial. Now, we will discuss how to get the computation of SG, density, and specific weight of the object. Good day everyone. So for today, gagawa tayo ng experiment number 2 for determining the density, the specific gravity, and the specific weight. So formula na gagamitin natin is first with density, yung rho, symbol sa inyo is rho, yes, parang P. And then equate siya sa mass over volume. And then sa specific weight, so si density, tatimes mo lang kay gravity para yung mass maging weight. So yun na yung specific weight. And then yung symbol niya is gamma. Sa non-specific gravity. So si specific gravity is SG yung symbol niya, tapos naka-equate siya dun sa density ng substance over sa density ng constant natin, which is yung H2O. So sa conversion where yung constant natin, density ng water or yung H2O is in kilograms over mq, so 1,000 siya. Pero kapag kinonvert natin siya into 1 grams per cm cube, so 1 na lang siya. Okay, so may datas na kami dito, so makikita nyo yun sa video kanina, before mangyari itong solution. So, paano kinuha? So, first, tinimbang muna natin yung mass each beaker. So, meron tayong variables na, ano ba ito? 6, di ba? 2, 4, 6. So, 6. So, meron din tayong 6 na beakers. Separate din sila. So, tinimbang namin isa-isa. So, meron 28 grams each beaker. And then, yan, pare-pareha sila. And then, napilian na, napag-desisyonan namin na ang gagamitin namin volume is constant para yung data namin is pare-parehas na ng volume na gagamitin, which is yung 20 milliliters. Okay, next is yung pagtitimbang ng liquid. So, ayan, nagtimbang lang kami ng liquid, and then nung sa tinimbang na liquid, pwede namang dalawang method, which is yung isa naka-tear or yung isa is hindi. So, kapag hindi lang siya naka-tear, ima-minus nyo lang naman yung natimbang nyo sa liquid minus nyo sa grams ng beaker para makuha yung mass ng liquid. So, yan, kapag nakatimbang na tayo, nga pala sa beaker pala is meron siyang labels kung ilang volume yung nandoon. So, yun. So, 20 ml, nakapagtimbang na kami yan. So, lumabas sa water is 18 grams per 20 ml. No? And then, ganoon lang din, vinegar. 20 ml, 17 grams, soy sauce, 20, and then so on. So, to compute the density, susunod lang natin itong formula, which is rho equals mass over volume. So, water. Sige, so water. So, rho ng water is equal sa mass. Mass natin is 18 grams na. So, 18 over saan lang? Sa volume. Ano yung volume natin? Constant lang. So, 20 ml lang. 20 ml lang. So, lalabas dyan is 0.9. To compute the density, no? So, given na yung
mass ng liquids natin, then input lang natin siya dun sa formula natin for density. So yung mass neto, over lang dun sa volume. So 18 over 20 lang, so and so on lang. So ito na yung na-compute natin. So 0.9, 0.85, 1, 0.8, 0.65, and 0.7 na yung density natin. So bakit natin kinuha yung density? Kasi yung susunod na kukunin natin, yung specific gravity and specific weight, connected siya dun sa formula ng density natin. So mapapansin nyo, the specific gravity is just the density ng substance, which is ito, and then the density ng constant, which is yung water natin. So same procedure lang din gamit yung pagkakompute ng density. Ayun, density lang ng substance, which is ito, and then over lang natin siya sa, ayun, density ng water. So since kami, gusto namin maging consistent sa units, ginamit namin yung 1 grams per cm cube. Kasi kapag nag 1,000 kilograms kami, galing dito, grams, and dito magiging kilogram siya. So, inconsistent na kami sa data namin. So, yun. Compute lang natin specific gravity by dividing the density over sa 1 gram. So, ayun. So, kung ano yung density, same lang siya sa specific gravity kasi divided lang naman sa 1. Okay? So, yun lang. So, next naman natin is yung specific weight. So, pansin natin, density rin ulit siya. But, kailangan lang natin siyang i-times sa gravity, which is yung 9.81. So, therefore, yung 0.9 na density, times lang natin siya sa 9.81. Bakit? Kasi yung mass, paano magiging weight yung mass? Times mo lang sa gravity. So, ayun yung specific weight. Yun lang, kasi yung density, mass over volume. And then yung mass, kailangan mo lang maging weight para maging specific weight. So, times lang natin lahat ito sa 9.81. Yun na yung sagot sa specific weight. Nung na-multiply na natin siya sa gravity, 9.81. So, ito na yung kinalabasan niya. Pansin natin yung density, yung units na grams times sa acceleration na ms squared and then over sa volume na cm cube. So, dapat ito, kung gusto nyo maging ito din sa unit, dapat magiging newtons to. Para maging newtons siya, kailangan siya maging kilogram. So, to convert mo yan sa newton, cm cube, kailangan mo lang i-times sa 1,000 to. So, kami, yun na namin siya ito-times sa 1,000 kasi same lang din naman yung kalalabasan. O sige, kung i-times natin sa 1,000, 8829, 8338.5, 9.8, 9810, 848, 637, 6.5, 686, 687. So, ito na yung newton per cm. So, that's finish na. So, let's conclude our experiment. Na-determine namin ng maayos yung density, specific gravity, and specific weight. So,